Sa municipality ng Binmalay, Pangasinan, noong April 22 hanggang June 30, nagkaroon sila ng isang adoption. Inadapt nila yung 4-day work week. Ito kasagsagan ito ng heat wave pagkatapos nung summer, inadapt nila yung ganitong klase ng patakaran. Ang ginawa nila dun sa kanilang LGU, ang ginawa nila ay 4 na araw lang papasok yung kanilang mga tauhan. Ginawa nila to para protektahan yung mga tauhan nila mula sa extreme na mga heat waves. Alam nyo, sinundan din yan ng La Union, sinundan din yan ng Cavite. At noong mga panahon na yon, sabi nung DOLE, yung 4-day work week daw ay prerogative ng isang kumpanya. So silang bahala doon. At may mga nabasa ako na may mga positibong epekto. Maraming may gusto na 4-day lang yung kanilang pagtatrabaho. Pero meron din naman na mga nagkokomento na hindi daw maganda yung 4-day work week. Pero ikaw, gusto mo ba noon? So, siguro iba sa inyo, gusto yon. 4 na araw lang papasok sa trabaho. Kompleto sahod. Ayan. Meron nga sa atin, alam ko ngayon, meron na yun eh. Ganun na yung sa work nila. Pero lahat ng mga sagot natin, either way, ay dahil gusto natin ng work-rest balance. Gusto natin ng work-rest balance. Saka depende yun. Gusto natin may tamang panahon para magtrabaho at meron ding tamang panahon para magpahinga. At yan yung titignan natin dito sa teksto natin sa usapin ng pagpapabanal. Sa usapin ng pagpapabanal, ang tamang magkaroon tayo ng ideya at perception na even in our sanctification, yung work at rest ay palaging magkaroon ng balanse sa atin. At tignan natin yan sa Philippians chapter 2, verses 12 hanggang 13. Tumayo po tayo. Bibasahin natin ang Philippians chapter 2, verses 12 hanggang 13. This is the word of the Lord. 2 verses lang. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, sa presence ni Paul, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ito po ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So, bago tayo pumunta sa pinaka-text, gusto ko lang munang i-distinguish yung pinagkaiba ng sanctification at justification. So bago tayo pumunta dun sa text natin, yung mga term na yon ay of course technical terms. Pag sinabi natin na justification, yun ay pag-aaring ganap, pagpapawalang sala, yun ay pagpapala ng gospel kung saan ang isang tao ay binura yung kasalanan niya. Yung kasalanan niya, hindi niya nababayaran. Pag sinabi natin justification, yung katwiran ni Jesus ang binigay doon sa nagsisi at nanampalataya. Yan ay justification. At yan ay isang beses lang nangyayari. It's once and for all. Hindi pa ulit-ulit yung justification. At sa sanctification naman, ito naman yung literal na pagbabago sa ugali, sa isipan, sa motibo, sa behavior, sa buhay, pananalita, pagkilos ng isang nagpapakilalang mananampalataya. Yan yung pinagkaiba ng justification at sanctification. Ang justification ay kung paano tayo tatanggapin ng Diyos. Ang sanctification ay kung paano tayo itatransform, babaguhin ng Panginoon. Sa justification, wala tayong contribution. Wala ni isa tayong pwedeng gawin para patawarin tayo ng Diyos. Wala tayong kahit anong gawa na pwedeng iambag para linisin niya tayo doon sa mga kasalanan natin at ibigay yung katwiran ng Panginoong Hesus. Ang gagawin lang natin doon ay manghingi. Ang gagawin natin doon ay mapagsising tanggapin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Pero sa sanctification, meron tayo ditong contribution. Ang Diyos ang kumikilos para pabanalin tayo, pero tayo rin ay may inaasahang mga gagawin para tayo ay mapabanal. Sa justification, ito ay substitutionary.
Pag sinabing substitutionary, siya yung gumawa, imbis tayo. Pinatawad tayo dahil may nagbayad ng kasalanan natin, si Jesus, sa krus. Kaya tayo may katwiran dahil tinupad ni Jesus yung kautusan. Yun ay substitutionary. May gumawa in our place. May gumawa in our stead. Pero sa sanctification, hindi iyan substitutionary. Hindi iyang ginagawa ng Diyos in our place. Iyaan ay ginagawa ng Diyos within us. So yung justification, God is doing that for us. Ang sanctification, God is doing something in us. So for us, in us. Pero ang parehong ito ay trabaho ng Diyos at parehong pagpapala ng krus. Walang pagpapabanal kung hindi namatay si Jesus. Walang pagpapatawad kung hindi namatay si Jesus. Ang pinakaugat ng mga pagpapalang to ay parehong ang krus ng Panginoong Hesukristo. So, kailangan kong ipaliwanag yon dahil yung text natin ay may word na baka ma-confuse tayo. Dahil lang sabi doon sa verse 12, work out your own salvation. So gusto kong i-clarify na nang sinabi ni Paul na work out your own salvation, ang kausap niya yung mga mananampalataya. Ang ibig sabihin, yung salvation na yon ay hindi justification. Hindi niya sinabi, pagpaguran nyo para patawarin kayo. Hindi yun ang ibig niya sabihin. Hindi niya ibig sabihin na gumawa kayo ng gumawa, kumilos kayo ng kumilos, para burahin niya yung kasalanan nyo. Hindi justification ang sinasabi ni Paul sa verse 12. Ang sinasabi niya dito ay yung sanctification. Ito ay pagpapabanal. Kaya it is about obedience. Sabi sa verse 12, as you have always obeyed, work out your own salvation. Merong connection na yung dalawa. Katulad na sumusunod na kayo palagi na work out your own sanctification. Pero ito rin ay trabaho ng Diyos doon sa mga mananampalataya. Sabi sa verse 13, for it is God who works in you, both for you to will and to work for His good pleasure. So, yung working out of their sanctification, nasa balikat yan ng mga taga-Philippians. Lahat ng mga taga-Philippians, yung church doon, yung mga members doon, yung mga Christian doon, sinasabihan ni Paul, work out your salvation. Pero, meron silang comfort. Meron silang hope. Meron silang grace. Dahil yung sanctification na iniuutos sa kanila, sabi ni Paul, ang nasa likod pa rin noon ay Diyos. It is God who works in them sa ganong klase ng obligation. So, sa text natin, merong dalawang nagtatrabaho. Sa verse 12 at 13, merong dalawang nagtatrabaho. The Christian works and God works. Sa verse 12, sinabi doon, work out your own salvation. Kristiyano yung gagawa. Tapos sa verse 13, sinabi, it is God who works. Diyos ang gumagawa. May dalawang nagtatrabaho, Kristiyano at ang Diyos. Dahil ito ay Kristiyanong trabaho, merong gagawin yung Kristiyano. Pero dahil ito ay trabaho ng Diyos, merong kapahingahan yung Kristiyano. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon mula sa passage natin. Importanteng elemento ng isang malusog na sanctifikasyon ay ang pagtatrabaho at pagpapahinga. Importanteng elemento, importanteng parte ng pagpapabanal. Kung malusog na pagpapabanal yung pag-uusapan, importanteng elemento yung pagtatrabaho at pagpapahinga. Working and resting are integral elements of a healthy personal sanctification. Ito ay crucial, ito ay emphatic na sinasabi ni Paul. Sabi niya, work out your own salvation, it is God who works. Katulad ito ng Christian Sabbath. Katulad ito ng fourth commandment. Di ba, inutusan tayo sa fourth commandment na merong cycle ng work at rest. 6 na araw nagtrabaho, may 1 araw na pagpapahinga. 6 araw na pagtatrabaho, 1 araw na pagpapahinga. Yun ang malusog na pagsunod sa ika-4 na utos. Pero similar iyon sa buong Kristiyanong pamumuhay. Dapat sa Kristiyanong pamumuhay, meron tayong mabisa
na klase ng pagtatrabaho at pagpapahinga. Hindi malusog na doktrina, hindi malusog na paniniwala kung walang equal emphasis sa work at rest, sanctification. Magiging imbalanced, magiging hindi malusog kapag puro work sa sanctification. Hindi rin malusog kapag puro rest sa sanctification. Isipin nyo, sanctification na hindi pinagtatrabahuhan, hindi malusog yun. Isipin nyo, sanctification na hindi nagpapahinga sa Diyos, hindi rin malusog yun. Kaya ang malusog na dynamic sa usapin ng pagpapabanal ay merong working at resting sa ating Panginoon. Tinutulungan tayo ng Philippians 2:12-13 na hindi maging Pelagian. Sa history, si Pelagius, sabi niya, kailangan galingan mo lang sa religion para tanggapin ka ng Diyos. Heretic yan, all work, no rest. Pero ganun din, hindi rin tayo dapat, pinoprotektahan tayo rather ng Philippians 2 sa hyper-Calvinism. All rest, wala namang trabaho. Hayaan mo na. Diyos ang pag ginusto ng Diyos, gagawin niya yan. Kahit hindi tayo kumilos, pababanalin niya tayo. Hindi rin malusog na perspektibo yon sa usapin ng pagpapabanal. So hindi pwedeng ako, hindi rin pwedeng Diyos lamang. Kailangan may malusog na dynamic dito. Pero bakit ba kailangan ng trabaho at pahinga? Bakit ito importante sa pagpapabanal? Dahil una, sanctification is still man's responsibility. And number two, sanctification is under God's sovereignty. So pag-uusapan natin dito ang pagiging responsable ng tao sa sarili niyang kabanalan at pangalawa, nasa ilalim ng pagkasoberano ng Diyos yung sarili niyang kabanalan. So magfo-focus tayo dito sa verse 12. Sinabi doon, work out, responsibility ng tao. Sa verse 13, work in. Yun naman ang trabaho ng Diyos. Work out, work in. The Christian works out, God works in. So, yung obedience na nakalagay dito sa verse 12 ay may kinalaman doon sa working out. Work out as you have already been obeying. Pansinin niyo yung disposition. Paano daw dapat i-work out yung sanctification? Ang sabi ni Paul, yung descriptive niya ay with fear and trembling. Ibig sabihin, pag pinag-uusapan natin ang pagpapabanal, hindi ito casual. Pag pinag-uusapan ang pagpapabanal, hindi ito katatawanan. Pag pinag-usapan na natin ang sanctification, hindi ito mababaw. Ang sabi ni Paul, when we talk about sanctification, you should look at it with the disposition of fear and trembling. Di ba, pag nababasa natin yung fear and trembling, madalas yan sa harapan ng Diyos sa worship. Ginamit din yung phrase na yun ni Paul sa sanctification. Pag pinag-iisipan natin, kinoconsider natin yung sarili nating sanctification, sabi ni Paul, you should look at it with fear and trembling. Work out your salvation with fear and trembling. Pero, hindi ito utos ng isang master sa slave. Ito'y utos ng isang nagmamahal sa minamahal. Kaya niya sinasabi na work out your own salvation dahil sila'y beloved. Tingnan niyo yung verse 12. Ang sinabi doon, my beloved, as you have already obeyed. Hindi niya sila inuutusan na parang alipin. Magpabanal kayo dahil alipin kayo. Hindi. Inuutusan sila dahil mahal sila. Mga minamahal ng Diyos. Seryosohin nyo yung mga sanctification nyo. Now, gusto ko mag-focus tayo sa isang word dito sa verse 12. Dahil sinundot to ni Paul nilagay niya yung word na own. Own. Work out your own salvation. Ibig sabihin, meron na ditong individual trust si Paul. Sa mga earlier, mula chapter 1, chapter 2, earlier verses, puro yung general, panglahatan. Pero dito sa verse 12, meron siyang ginamit na salita para i-indicate na ito ay tungkol na sa bawat isa sa kanila. Sabi ni Paul, work out your own salvation. Sabi ng Cambridge Commentary, your own, yung word na yon, is strongly emphatic sa original na writing.
The apostle is in fact bidding them to learn to walk alone instead of leaning too much on His presence or personal influence. Sabi ni Cambridge Commentary, kaya daw in-emphasize ni Paul, work out your own, ay hindi para nakaasa palagi sila sa Kanya. Nakasandal sila palagi sa apostol. Matuto kayo na lumakad ng sarili nyo. Matuto kayo na kahit wala si Pablo, magpapabanal pa rin kayo. Sabi ng Cambridge Commentary, I continue, his absence was to be the occasion for a far fuller realization of their own personal obligations and resources in the spiritual life. Sa mga earlier passages natin sa Philippians, palaging general. Actually, nung sinesearch ko, ano yung unang utos sa Philippians? Akala ko nung una yung verse 12. Pero meron pang earlier na utos si Paul. Sinabi ni Apostle Paul sa chapter 2, magpakababa kayo katulad ni Jesus. Pero yung utos na yon general, lahat sila. Lahat kayo magpakababa, tularan nyo si Jesus kung paano siya nagpakababa. Pero dito sa verse 12, iba. Hindi ito general challenge. Ito'y individual challenge. Sinasabi niya, bawat isa sa inyo Philippians, bawat isa sa inyo member ng Philippi Church, work out your own salvation. Sabi ng Pulpit Commentary, your own. It is each man's work. No human friend, no pastor, not even an apostle can work it for him. Hindi pwedeng i-work out ang salvation ni Christian A yung salvation ni Christian B. Si Christian A ang dapat mag-work out ng sarili niyang salvation. He cannot work out the salvation of another. He cannot sanctify another. Si Christian A ang dapat kumilo sa sarili niya. Kaya tinuturuan tayo dito with the emphasis ng own na the person who is most responsible and accountable for your own sanctification is you. Ang taong pinaka-responsable at pinaka-accountable sa iyong pagpapabanal ay walang iba kundi ikaw. Ikaw ang accountable sa sanctification mo. Ikaw ang responsable sa pagpapabanal mo. Ikaw ang mag-work out ng sarili mong salvation. Your sanctification is your business. Your sanctification is your principal, primary, paramount business. Magbigay na tayo ng example. Kasi sa Philippian Church, sa Philippians 4, may dalawang pinangalanan. Si Euodia sa si Syntyche. So gamitin natin silang example. Si Euodia sa si Syntyche, pwede silang pagministrihan ni Paul ng word. Paul can preach to Euodia and Syntyche. Paul can correct Euodia and Syntyche. Paul can encourage Euodia and Syntyche. Paul can pray for Euodia and Syntyche. Pero pag humarap na si Euodia sa si Syntyche sa harapan ng Diyos, they will answer for themselves. Pag humarap na yung dalawang babaeng ito sa harapan ng Diyos, haharap sila sa Diyos para sa sarili nilang sanctification. Tandaan natin, ang sanctification ay hindi substitutionary. Hindi ito pwedeng gawin ni Paul para kay Euodia. Hindi ito pwedeng gawin ni Paul kahit anong workout ni Paul ng salvation niya. Hindi niya yun pwedeng gawin para kay Euodia at kay Syntyche. The apostle cannot work out the salvation of these two members ng church. It is they who must do it. Si Euodia, work out her own salvation. Si Syntyche, work out her own salvation. Kaya magkaroon tayo ng resolve na yung sanctification natin ang ating maging pinaka-solemno, pinaka-pinagpapaguran, at pinaka-buong buhay
na ginagawan, na iniisip na kailangan nating gawing personal project. Yun ang iisipin natin palagi. You must resolve that your own sanctification is your most solemn responsibility. It is your most serious and lifelong personal assignment. Ito ang solemno, seryoso, banal na pagkatawag sa iyo na maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. Iniibig ka na ng Diyos dahil kay Jesus. Therefore, work out your own salvation. Ginagawa mo na ito kahit walang nakatingin. Therefore, work out more your own salvation. May nakakakita man o wala, nagpapatuloy ka sa pagiging isang mananampalataya. Now, work out more your own salvation. Ipagpatuloy mo na ibigin ng Diyos, pagkatiwalaan ng Diyos, sundin ng Diyos, at pabungahin yung mga bunga na nasa iyo na. Pero meron din sa atin na dapat pag-igihan lalo dahil nakalining tayo dun sa rest, hindi dun sa work. Kailangan nating maitama dito. Hindi natin pwedeng isipin na masasanctify tayo without us doing anything. Kailangan maalis sa isipan natin yon na mapapabanal ako kahit wala akong ginagawa. Yung butas ba ng bubong nyo ay kusa na lang maaayos kahit wala kang gawin. Lilinis ba bigla yung bahay nyo kahit hindi mo na lang linisin? Umaasa ka ba pag mulat mo ng sa umaga, malinis na yan? Hindi, malinis na yan mamaya. Naniniwala ka ba na gagaling yung karamdaman mo kahit wala kang gamot o check-up na gawin? Naniniwala ka ba na tataas yung school grades mo kung hindi ka mag-aaral? Naniniwala ka ba na magkakapera ka kung hindi ka naman nagtatrabaho? You see, in the ordinary life that we have, naniniwala tayo na meron akong dapat gawin para may cause and effect. Ganyan ginawa ng Diyos yung lahat. Kaya meron tayong Filipino folklore. Sa isang lalaki na ang pangalan ay Juan Tamad. Yung Filipino folklore na si Juan Tamad ay pumunta sa ilalim ng puno ng bayabas at sa sobrang katamaran niya, hindi niya nalang kinuha yung bayabas. Humiga siya sa ilalim nung puno ng bayabas at hinihintay niya pang mahulog sa bibig niya. Nakanganga siya. But it is a very curious thing na ang isang Kristiyano ay naniniwala na mapapabanal siya, na magpa-prosper ang kanyang sanctification kahit wala siyang gagawin, kahit ngumanga lang siya. It is a very curious thing. Kasi hindi tayo ganun mag-isip sa ibang bagay eh. Tapos sa Kristiyanong pamumuhay, may ganun tayong uri ng paniniwala. Kaya meron sa atin, we need to have more fear and trembling. Yung description ni Paul, mas kailangan natin ng mas lalong manginig. Mas kailangan natin mas lalong matakot sa ating sanctification. Kailangan natin gumawa ng effort, pag-isipan, pagplanuhan, magbigay oras at mapagod. Pagpawisan para sa ating Kristiyanong lakarin. Pero sa mga hindi pa mananampalataya, ganon din sa mga bisita namin, mga bata, makinig kayo, hindi pwedeng iba yung tumanggap ng biyaya para sa'yo. Mga bisita, mga hindi pa Kristiyano, hindi pwede na iba yung tatanggap ng biyaya para sa'yo. Hindi pwedeng ang kamag-anak mo ang tatanggap ng biyaya para maging Kristiyano ka. Hindi pwedeng ibang tao ang magsisi para sa'yo. Hindi pwedeng ibang tao yung manampalataya kay Kristo para sa'yo. Ikaw dapat ang magsisi, ikaw dapat ang manampalataya. Other people cannot do it for you. Kailangan ikaw mismo ang lumapit kay Kristo para magkaroon ka ng kaligtasan.
Hindi pwedeng iba. Ikaw dapat. Pwede kaming manalangin para sa'yo. Pwede ka namin kausapin at pangaralan ng ebanghelyo ng may pagtuturo. Pero ikaw dapat ang magsisi. Ikaw dapat ang manampalataya. Yung work out for your own salvation dito, kung hindi ka pa Kristiyano, ay hindi lang sanctification. Para mismo sa kaligtasan mo. Alam nyo, ang mga nagbabasura, may basura din sila sa sarili nilang bahay. Garbage men have garbages too in their own houses. Pero itong mga nagbabasura, ang chinecheck lang ng mga superior nila ay kung naitapon na nila yung basura ng iba. Yung mga superior nila, hindi sila sinusundan sa loob ng bahay nila, tapos i-check, o ikaw ba, malinis ba bahay mo? Hindi. Ang chinecheck lang ng mga superior, ng mga mambabasura, ay kung nagawa nilang linisin yung basura ng ibang mga tao. Hindi na sila sinusundan sa sarili nilang bahay. Pero alam nyo, tayo bilang Kristiyano, sinusundan niya tayo sa sariling bahay natin. Sinusundan niya tayo sa sariling puso't isipan natin. Chinecheck ng Panginoon kung yung sarili nating puso, sarili nating buhay ay pinagtatrabahuhan natin para sa purity, para sa faithfulness, para sa virtues, para sa graces, para sa services. At ganyan mismo yung ugali ni Apostol Pablo kapag nagsasalita siya sa bagong tipan. Very consistent si Apostle Paul. Sinasabi ni Apostle Paul sa ibang Kristiyano, you work out your own salvation kahit na may iba kang inaasikaso. Nag-uutos si Apostle Paul, for example, kay Timothy. Timothy, maging faithful ka sa church. Timothy, maging faithful ka sa pagdeal ng sin ng iba. Pero alam nyo, hindi nakakalimutan ni Paul. Sabi rin ni Paul, you also pay close attention to your life. 1 Timothy 4:16. Si Paul kay Timothy, pay close attention to your life and to your teaching. Persevere in these things, for in doing so, you will save both yourself and the hearers. Si Timoteo ay may basura rin na kailangan niyang itapon. Etong si Tim ay dapat rin in-work out yung kanyang salvation. Habang nagmi-ministry siya sa iba, meron din siyang sariling buhay na dapat niyang pabanalin. Habang nagmi-ministry siya sa Ephesian Church, meron din siyang sariling kaluluwa na dapat niyang pabanalin. Ganyan din yung prinsipyo ni Pablo sa sarili niya. Sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Anong ibig sabihin? Si Pablo ay may basura rin. Sinasabi niya kayo, sundan niyo ako habang sinusundan ko si Jesus. Hindi niya sinasabi na sundan niyo ako kahit na hindi na ako sumunod kay Jesus. Hindi. Paul has garbage too. Meron din siyang kaluluwa na kailangan niyang i-work out yung salvation. Si Pablo ay meron ding pagka-Kristiyano na dapat niyang i-sanctify. This is your charge from God. Work out your own salvation with fear and trembling. Mabigat ba yung mga yon? Para bang iniisip pa lang natin, nakakapagod na, dapat lang. Kasi trabaho yun eh. Pero ngayon, punta na tayo sa pahinga. Una ay yung trabaho, responsibilidad natin. Ngayon naman ay ang pahinga. Because sanctification is under God's sovereignty. Sa verse 13, take note, yung kapangyarihan ng Diyos sa utos ng pagpapabanal. Sabi dito, for it is God who works in you, both to will and to work for His own pleasure. Yung salitang work dito ay Griego na energeo. Yung salitang energeo, doon natin nakuha yung word na energy. Yung kapangyarihan, yung lakas. Yung Diyos daw yung lakas para mapabanal sila. Yung Diyos daw yung lakas para sila ay kumilos, gumana, baterya, fuel para sa kanila. Yung word na energeo ay may sense ng active power at effectiveness.
Ibig sabihin, may ideya na tuloy-tuloy itong nangyayari. Ito'y may pagiging epektibo. At ito rin ay may diwa ng present at ongoing work. Hindi ito isang beses nangyari, kung hindi tuloy na nangyayari. It suggests na yung trabaho ng Diyos ay hindi natatapos. Ito ay tuloy-tuloy. At pinapakita nito na may involvement ang Diyos sa buhay at transformation ng mga mananampalataya. Ang Diyos ay hindi passive sa salvation. Ang Diyos ay hindi passive sa sanctification. Hindi ganito. Di ba, mayroong paniniwala sa creation na theism, yung ginawa ng Diyos ang lahat, tapos hinayaan niya na, mag-work na yun sa sarili niya. Huwag nating isipin ganun yung salvation. Huwag nating isipin, sinave ka ng Diyos, after kanya isave, bahala ka na sa buhay mo. Your own. Sinave na kita eh. Ginastify na kita. Finorgive na kita. Ngayon, ikaw na. Hindi. Mali yung ganong pananaw. Katulad sa creation, na ngayon din ay umiikot pa rin ang mundo natin. Sumisikat pa rin yung araw. Lahat ng laws of nature ay nandito pa rin dahil hawak-hawak ito ng Diyos. Ganon din yung Kristiyano. Nung niligtas ng Diyos yung Kristiyano, hawak-hawak niya pa rin, kumikilos pa rin siya sa puso't isipan ng isang mananampalataya. Hina-highlight nito na hindi lang ang Diyos nag-initiate, kung hindi siya rin ay nagpapatuloy. So yung verse 12, trabaho nyo to, Kristiyano. Yung verse 13, comfort. Dahil andyan yung Diyos kasama mo. Andyan yung Diyos sa likod mo. Andyan yung Diyos kumikilos sa lahat ng pagpapabanal mo. Ang nagbibigay ng lakas ng loob, optimismo, kumpiyansa sa personal na pagpapabanal ay ang pagkasoberano ng Panginoon. What gives encouragement, optimism, and confidence in our personal sanctification is the sovereignty of God. Philippians 1:6. I am sure of this, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Yun yung pinanalangin ni Pastor kanina. Sinimula ng Diyos ang kaligtasan, tatapusin niya yan. Huwag ka mag-alala. Sinimula ng Diyos ang kaligtasan, pagpapabanal, tatapusin na niya yan. So meron itong challenge sa atin as a church, meron din itong challenge sa atin individually. Dinamay ko na yung church kasi ganito tinignan ni Pablo yung sarili niya at yung Philippian church. Kasi si Pablo, umaasa siya at nagtitiwala na kahit wala siya doon, absent siya, nasa kulungan siya, malayo siya sa Philippian church, naniniwala siya, isa-sanctify sila. Ganon din tayo mga kapatid sa ating iglesia. Pagkatiwalaan mo na kumikilos ang Diyos sa buhay na pagpapabanal ng mga kapatiran natin sa iglesia, huwag tayong maging defeatist. Magkaroon ka ng kumpiyansa, soberano ang Diyos, kumikilos siya. Maging sa mga kapatid na hindi mo nakikita. Hindi nakikita ni Paul, yung mga taga-Philippians. Sabi niya, I am absent. Hindi ko kayo nakikita. Pero katulad nung nakikita ko kayo, sumunod pa rin kayo at ang Diyos na magpapabanal sa inyo. In vernacular, sabi ni Paul, kahit hindi inyo ako kasama, kasama niyo ang Diyos. Kahit hindi natin kasama yung ibang mga mananampalataya, kasama nila ang Diyos. Huwag ka mag-alala. Isa yan sa pinag-usapan namin ni Pastor Ramen doon sa SABC. Isa sa mga natutunan niya after 16 years ng ministry, around 16 years. 16 years na siya nagpapastor. Ay yung paniniwala na ang Diyos ay nagpapabanal sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. Na ang unang-unang iisipin mo sa mga kapatid, kumikilos ang Diyos sa kanya. Kumikilos ang Diyos sa kanya. Meron siyang banal na spirito. Ang Diyos ay kasama niya. Hindi siya hahayaan ng Diyos sa sarili niya.
Ito'y soberano na pagkilos ng Panginoon. At ito rin ang comfort namin, I believe. Pareho kami ni Pastor Erdy dito, bilang pastor nyo at bilang kapatid nyo sa pananampalataya, kung saan palagi kaming merong pagkabalisa sa pagpapabanal ng bawat miyembro. I believe you are too with one another. Palagi tayong balisa. Kamusta ng spiritual ni kapatid? Kamusta na ang buhay pananampalataya niya? Ano na kaya nangyayari sa kanya? Na hindi umaalis sa isipan natin na tayo nag-aalala sa sanktifikasyon ng iba. Ito ang comfort natin. Ang Diyos ay kasama nila. Ang Diyos ay nandyan kahit hindi natin nakikita. God is at work. God will work. Siya ay soberano. Ito yung panahon na kailangan nating paniwalaan yung pagkasoberano ng Diyos. Kung hindi, mababaliw ka. Kung hindi, mapupuno ang puso't isipan mo ng pagkabalisa. Kung hindi, walang iba kang maiisip kundi takot. Soberano ang Diyos. Soberano ang Diyos. Soberano ang Diyos. Soberanong kapangyarihan. Soberanong pakialam. Soberanong pagpapabanal. Soberanong kaligtasan. Na maging sa panahon na mawawala na tayo. Sa panahon na mamamatay na tayo, may mga iiwanan tayo mga mahal sa buhay. At iiwanan tayo mga kapatid. Makakaasa tayo. Alagaan sila ng Diyos. Nandyan man ako o wala. Pababanalin sila ng Diyos. Mawala man ako ng mas maaga sa kanila. Ang Diyos ay soberano. Pero ganun din, sa personal natin, bilang mga mananampalataya, look at this in a personal level. Kasi yung 13, magkarugtong yung 12 saka 13, ibig sabihin nito, after doing all your part in your own sanctification, you should rest in God, hope in God, and praise God. Pagkatapos mong gawin ng workout your own salvation, ang kailangan mong gawin ay magpahinga at umasa sa Diyos at sumandal sa Diyos at purihin ang Diyos. Dahil merong iilan sa atin na pagod na sa daan ng pagpapabanal. Meron sa atin ang hirap-hirap lumakad sa makipot na daan. Hindi ako nakakakita ng progreso. Parang nakaraang taon, ganito pa rin ako ngayon. Possible na meron tayong ganun. Yung iba naman na nagpa-progress sa kanilang sanctification, pwede magyabang. Pwedeng sabihin na ako kasi nag-workout eh. Hindi sila nag-workout. Alam nyo, ito yung panahon kung kailangan dapat nating makita yung verse 13. Na sa panahon na napakabigat at nakakapagod ng pagpapabanal, panahon na para umasa ka sa Diyos. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng magagawa mo, trust God. Magpahinga ka. Ganon din, kapag punong-puno na isipan natin ng defeatism, parang palagi na lang akong ganito, ang kailangan mong gawin ay gawin mo, tapos umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Sa atin naman, na mga nagyayabang na sa sarili nating spiritual prosperity, huwag sarili mo ang purihin mo kung hindi ang Diyos. Kasi Diyos yung kumilos for you to will and to work for His own good pleasure. Hayaan natin yung soberanong Diyos ang magprotekta sa atin sa pagmamalaki, sa pagpapabanal, sa pagka-discourage sa pagpapabanal, at sa pagiging legalistic sa ating pagpapabanal. Ang mga magsasaka, madaling araw pa lang gising na. Kasi magsisimula na sila ng pag-aararo, pagtatanim, pagtutubig ng mga itatanim nila. Pero pagkatapos nilang gawin yung lahat ng iyon, pagkatapos ng hapon, actually after lunch nga, siesta na, no? Matutulog na sila. Tapos magtatrabaho ulit. Pagkatapos ng gagawin nila after, matutulog na sila. Ganyan yung kailangang gawin ng mga mananampalataya. Mananampalataya.
Work out for your own salvation and then rest. Gawin mo yung lahat ng magagawa mo. Gawin mo yung lahat ng inuutos sa'yo pagkatapos magpahinga ka. Sumandal ka sa pagkasoberano ng Diyos. Siya yung nagbibigay sa'yo ng puso para gawin yon. Siya rin na magbibigay ng bunga para doon. Umasa ka sa pagkasoberano ng ating Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes 5 verse 12, "Sweet is the sleep of a laboring man." Masarap daw ang tulog ng isang nagtatrabaho, nagpapagal. Let us use this as descriptive sa ating sanctification. Gawin mo ang lahat for your own sanctification, tapos matulog ka. Hayaan mo ang Diyos na kumilos, siya magpapabunga. Hayaan mo ang Diyos na magpabunga sa kanya nakasalalay. Gawin mo ang lahat, pero siya ang purihin mo. Bilang pagtatapos, gusto kong tapusin ito dun sa isang legend daw ito eh. Legend ng isang Polish na composer at pianist. Magpa-perform siya sa isang malaking concert. Sikat na sikat siya, si Ignaz Jan Paderewski. Itong pianist na ito at composer, magtatanghal sa isang malaking konsyerto. Nangyari, merong isang 9-year-old na bata na bigla na lang pumunta sa stage bago magsimula. At yung maliit na bata biglang nagpatugtog ng Twinkle Twinkle Little Star. At nagsisigawan na yung mga crowd. Sabi nila, bumaba ka dyan, pababain nyo yan. Bakit nandyan yung batang yan? At itong pianist na to, si Paderewski, ay nagmadali. Sinuot niya yung coat niya, pumunta siya dun sa bata, umupo siya sa likod ng bata. At sinamahan niya sa pagtugtog yung bata, he improvised. At napakinggan ng lahat ng mga nandoroon kung gaano kaganda. Kung gaano kaganda yung tugtugin niya at nung bata. At habang tumutugtog sila, sinasabi, binubulungan ni Paderewski yung bata. Sabi niya, keep going, don't quit, son, don't stop, don't stop. Sabi niya sa bata, tuloy mo lang, huwag kang titigil, anak. Huwag kang titigil, ituloy mo lang, tumugtog ka lang ng tumugtog. Katulad tayo ng maliit na bata na yon na sinusubukang maglakad sa Kristiyanong buhay at pagiging isang disipulo. Pero kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sabi sa Philippians 2:12-13, work out your own salvation. Ang Diyos mismo nagsasalita sa talata, sinasabi ng Diyos, hindi lang ito salita ni Pablo, salita ito ng Diyos sa'yo. Sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, work out your own salvation and remember, I'm here. I'm behind you. Keep going. I-work out mo yung salvation mo. Anak. Anak. I-work out mo yung salvation mo, pero huwag mo kalimutan, nandito ako. Nasa likod mo ako. Kasama mo ako. Ituloy mo ang pagpapabanal. Kaya't ang katotohanan at ebanghelyong pagpapala ng pagpapabanal, ito'y parehong challenging at ito rin ay liberating. Ito ay nakakapanghamon, pero ito rin ay nakakapagpalaya. Hindi tayo hinahayaang walang tinatrabaho, pero hindi rin tayo hinahayaan na walang pahinga. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa teksto sa Philippians 2:12-13. Hinihiling namin, O Diyos, sa amin na kailangan pagtrabahuhan ng aming sanktifikasyon. Bigyan mo kami ng conviction that it is our responsibility. At para naman sa amin na napapagod na, sa amin na parang defeatist, at sa amin na nagmamalaki, tulungan nyo kami, O Diyos, na tignan na ikaw ang nasa likod ng lahat ng kagandahan ng pagpapabanal. Ikaw nasa likod ng lahat ng bunga ng aming kabanalan. Not unto us, Lord, not unto us, but to you be the glory. Pinupuri ka namin ang aming Ama. Bigyan mo kami ng tamang balanse at magkapantay na pagdidiin sa trabaho at pahinga. Wag mo kami hayaang tumabingi
Sa pangalan ni Jesus. Amen.